Eto pa mga bossing ko, medyo naalintana kami dito mga bossing ko dahil dito sa Splendor Hills, kung saan po kami mga bossing ko sa Tanawan, Batangas, na nag-camping mga bossing ko ay tanaw na tanaw mga bossing ko ang Bulkang Mayon mga bossing. Ayan po, kung nakikita nyo po dyan mga bossing ko, parang lumalawak na po yung usok po niya mga bossing ko. Noong unang punta kasi namin, hindi ko napansin to mga bossing. Basta na-amaze lang kami. Kasi tanaw na tanaw mo mga bossing ko dito ang mga dagat, tanaw na tanaw mo ang karagatan, ang mga bulubundukin, napakaganda talaga ng tanawin. Kaso nga lang napansin ng mister ko, aba tanaw din pala dito ang Bulkang Taal. Mas ano po siya mga bossing ko, mas tanaw siya dito kaysa sa Tagaytay. 'Di ba? Madalas kaya yun ang tourist spot mga bossing ko sa may Tagaytay. Nako mga bossing ko, dito sa Splendor Hills ay talaga namang mga bossing ko, tanaw na tanaw mo po yan. Napakalapit lang, abot tanaw mga bossing. Tingnan nyo pa mga bossing. At ito pa mga bossing ko kami po ay natakot kasi nga po, ayan umuusok na naman po siya. Malma po ang usok. Ayan po mga bossing. Parang kumakalat na siya, umabot na siya doon sa papuntang kaliwang kamay mga bossing. Kung nakikita nyo yung video, pakaliwa, nagkakaroon na rin siya ng usok doon. Nung gabi, medyo na ako kasi parang hindi ako makakatulog mga bossing ko. Ay sabi ng mister ko, mas matindi daw nung gabi yung usok. Kaya pala napakainit mga bossing ko. Grabe naman po itong nangyari. First time naming nag-camping mga bossing ko ay talaga namang natakot pa ako talaga mga bossing. Todo panalangin ko pa mga bossing ko. Yan pa mga bossing, tingnan nyo, pagmasdan nyo po ang bulkan. Ngayon po napakausok po niyan. Ngayon po mga bossing ko, pero bukod po dyan sa tanawing yan, napakaganda naman talaga dito mga bossing. Kung kayo mapagmahal sa kalikasan, mahilig ka mag-camping, maganda po dito sa Splendor Hills mga bossing ko sa Tanawan, Batangas. Search nyo lang po yan mga bossing ko at makikita nyo po kaagad mga bossing. Tapos napakabait din, napaka-friendly ng mismong may-ari po dito mga bossing ko. Ang ganda-ganda mga bossing. Yan po, pagmasdan nyo po mga bossing ko, napakaganda. Ngayon pa mga bossing ko, yan yung di ba namuti na yung ng pinakabulkan. Yan. Yan po yung itsura niyan. Ginaganyan-ganyan ko po mga bossing para kitang-kita talagang live po yan mga bossing. O siya mga bossing, tingnan nyo po yung usok po niya. Napakaganda. Ngayon pa mga bossing, ang katabi po niyan mga bossing ko ay karagatan, di ba nga po? Yon, doon sa karagatang yung mga bossing ko, napakaganda ng tanawin, napakaganda. Wala akong masabi, pwede ka lumanghap dito ng sariwang hangin. Kaso nga lang po mga bossing ko, sa mismong baba, kapag may dumarating na sasakyan, napakalikabok, dahil alam niyo naman napakainit mga bossing ko ang panahon. Pero kung ikaw po hindi naman masailan, ay okay lang yan, carry pa rin po yan mga bossing. Maganda po dito mga bossing ko sa Splendor Hills ang pangalan po niya. Search niyo po yan. Kaso nga lang po mga bossing, naging lesson po sa amin. Kapag pala ikaw ay magka-camping, kailangan mga bossing ko, kayo ay may dala ng mga bossing, yung pong decharge na electric fan dahil napakabanas, napakainit. Diyos ko po, hindi kami makatulog. Or dahil may connection din po mga bossing ko dito nga po sa bulkan. Yan po, napakaganda ng tanawin. Wala akong masabi, the best ang tanawin dito, nasa taas kami ng bundok. Pero huwag ka mag-alala, wala ka masyadong lalakarin kasi nakakaakyat mga bossing ko ang sasakyan. At pwedeng magtayo ka na rin mismo ng tent sa sasakyan kasi yung iba ganun ang ginawa. Masasabi ko lamang, maganda nga po mga bossing ko na ganun ang inyo pong gawin. Kasi kung kayo po mga bossing ko ay hihiga sa tent, may pagkamainit kahit may sapin ka, hunab pa rin yung init ng lupa mga bossing. Na maaaring ikaw ay kumbaga sikmurain kapag po yung maano ka ng init. Pero pagdating sa usapin ng ganda ng view, wala akong masabi dito, napakaganda. Tanaw mo ang kapaligiran, ang bulubundukin, ang mga puno, tapos parang kaya-kaya mong hawakan ang puno, mga bossing, dahil tanaw na tanaw mo lang, abot tanaw mo lahat yan, mga bossing. Mga bossing, nakikita nyo po ba yan? Ang lahat ng inyo pong mga natatanaw, mga bossing. Pinatatawag ko ang aking mga alagad at meron akong sasabihin. Ang lahat ng inyo pong natatanaw sa bidyong ito, ina-announce ko. Hindi po sa amin po yan. Nakikitanaw lang din po kami mga bossing. Ngayon mga bossing, napakaganda dito ng tanawin. Ngayon, kami pa mga bossing ko ay nagtayo ng tent. Bale, 3 tent po kami mga bossing. Tulong-tulong po kami sa pagtatayo ng tent.
Ngayon lang namin na-experience po yun, para try lang din, para ma-experience ng aking anak, ng aking pamangkin, ng aking mga kapatid. Pero meron kaming kasama na expert po doon. Kaso nga lang talaga, nakalimutan talaga namin mga bossing ko, ay electric fan. Yun ay wala po kami mga bossing ko, kaya hindi po kami nakatulog ng mahimbing sa sobrang init mga bossing. Talaga namang yung lupa mga bossing ko kasi hunab na hunab po sa amin. Ayan mga bossing ko, talagang problemado na po ko dyan. Diyan po mga bossing ko, talaga namang napakaganda naman ng buwan mga bossing ko, pero half na po yan, mag-new moon na kasi mga bossing yan. Yan ay third quarter moon mga bossing. Tingnan nyo po, tapos biglang pumasok sa isipan ko, baka may mga zombie, baka yung alam nyo na, yung mga napapanood natin sa Shake, Rattle and Roll, yung pagka full moon, tapos magiging halimaw, yung mga nasa paligid, yung mga ganun. Yung ano na mga naiisip ko mga bossing ko, kasi namamahay kami, kasi hindi kami sanay sa ganito mga bossing ko ng camping. Pero hanga ako dito sa mister ko, kahit mainit, kahit ano, ay talaga namang tuloy ang tulog. Kaya yan po mga bossing ko ay nakapaligo na. Doon ko lang na ay hindi pa pala ako naliligo. Nung umaga lang ako naligo, kailangan pala maligo para makatulog mga bossing. At additional pa, tabi-tabi po yung tent po namin. Naku po mga bossing, hindi malaman ko sino po yung sobrang maghilik. Kung si Ron or si Darren or yung aking pamangkin. Pero sigurado po yung aming pong driver na pinsan po namin, ang sigurado pong napakalakas maghilik. Pero rambula na, ang lalakas maghilik mga bossing. Dapat pala yung aking nabidyohan ay aking lang nakalimutan. At sabi ng mister ko, dapat binidyohan mo para malaman mo kung sino yung talagang naghihilik. Ay talagang hindi kami makatulog ng aking anak. At talagang namang ang lalakas ng hilik mga bossing ko. Naiyamot na ang mister ko mga bossing. Akala ko pa atakihin pa ako ng vertigo dahil hindi talaga ako makatulog mga bossing ko at ang sakit na ng aking ulo. Yan, balisa po kami. Pagising-gising po kami mga bossing ko. Yan, kaya hindi ka makapag-swimming ang mister ko dahil siya daw hindi rin masyado nakatulog. Pero totoo niya, lakas din po niyang maghilik at umutot mga bossing ko. Kahit saan siya magpunta, walang katapusan ng utot at hilik mga bossing. Yan pa mga bossing, pagmasdan niyo pong magaling mga bossing ko. Yan po yung anak ko'y tagaktak na ang pawis. Sabi ko, anak, paliliguan kita at hindi maaarit. Ikaw hindi ka rin makakatulog. Ayun, nag-impress ko naman po siya at nakatulog din. Pero hindi mahimbing, patingin-tingin po sa akin. Kasi ang mga katabi po namin, Diyos ko po Panginoon ko'y napakalakas maghilik mga bossing. Talaga naman puyat pa more mga bossing ko. At ganoon din nakakahiya sa mga katabi namin. Kasi marami po kami dyan mga bossing. Marami po mga nagka-camping. Malamang kami ang pinakamaingay mga bossing ko sa napakalakas namin mag-usap at ganoon din po ay may mga pagtatalo pa minsan kasi may kasama kaming senior citizen. Ngayon po ay napakaligalig yan. Ngayon po ay yan po, nagpalit ako ng damit dyan, hindi ko na nakayanan, nagilamos na rin ako dahil ang hapdi na ng mukha ko dyan. Pero dito sa video, hindi masyado kita yung sunburn. Pero nung kami nakauwi na, yun na mga bossing ko, laganap na ang sunburn mga bossing. Ako yung namalmaan at saka yung si Darren ang namalmaan. Dahil sila hindi masyado namalmaan. Ito po yung hapon na mga bossing ko, yan yung hapon na nagkabit na kami ng tent, kompleto na dyan. Marami kaming mga katabi po dyan. Ayan na. Kami po ay iintay na yung paglubog ng sinag ng araw. Yan na po yan. Pagkatapos, nagtatabay na kami ng gabi mga bossing. Pero daman-daman namin ang alinsangan mga bossing. Napakaganda ng sinag ng araw mga bossing. Palubog na po yan ng sinag ng araw. Napasin ko lamang pa mga bossing ko. Yung kasi natatakluban na ng ulap mga bossing ko. Kaya hindi na nakita yung pagbukas ng liwanag ng sinag ng araw naman sa umaga mga bossing. Yung sinag ng araw ng palubog, ayan kitang-kita po siya. Pero yung paglaki na sinag ng araw, medyo hindi siya nakita kasi nga po, ang lakas ng usok mga bossing ko sa bulkan. Kaya po, pagmasdan nyo po, napakaganda naman ng sinag ng araw mga bossing. Yan. Ngayon po mga bossing ko, umaga na. Yan, umaga na. Ayan, napakaganda ng sinag ng araw. Hindi lang masyado makita. Napakaganda ng karagatan. Ayan po, hindi siya masyado makita. Gawa po ng usok. Ayun na. Pop na ka. Pak na pak mga bossing ko. Yan, kami pa mga bossing kayo nagtutulungan dyan dahil kami ay magbe-breakfast na. Doon na mismo kami nagluluto mga bossing. Pero mas maganda rin, may luto na rin kayo kasi malakas yung hangin, mahirap po siya na magluto. Yan yung sinag ng araw naman mga bossing ko sa umaga, nung umaga. Yan, maganda rin pala. Medyo yung ano pa dyan, hindi pa masyado nakikita yung usok mga bossing ko sa bulkan. Tingnan nyo po, di ba? Ang ganda ng view.
Oh, ang ganda ng view. Ito yung unang dating namin. Medyo fresh pa po tayo dyan. Naging hagardo na po ang itsura po natin mga bossing ko. Noong pahapon na or kinabukasan ay talaga namang hagardo mga bossing ko. Talaga namang ang sakit sa balat mga bossing. Pero sobrang happy mga bossing. Kaya paalala mga bossing ko sa mga magka-camping po dyan, dapat ay magdala kayo ng decharge mga bossing ko ng electric fan. Dahil napakainit talaga mga bossing ko at hindi ka makakatulog ng mahimbing. Kaya mas maganda mga bossing ko, meron po kayong dala na electric fan. Yun ang isa sa mga pinaka-importante. Electric fan, sunblock mga bossing ko. Ganon din po mga bossing ko yung sa lamok para hindi kayo lamuking doon mga bossing ko or magpahid ka ng pahid na lotion. Ito the best mga bossing ko. Kaso nga lang, niluto namin to mga bossing ko, pinagpuyatan ko tong pagbabalot nito mga bossing. Pero mister ko talaga yung nagbalot po ng madami mga bossing. Ngayon po, ayan, nag-aantabay na kami. Lahat po kami ay nag-aantabay sa luto ni kuya. Ayan po mga bossing. Ang sarap po niyan togi namin ang ginawa mga bossing. Diyan kami nagluluto. Ayan, medyo hindi pa kami hagardo po dyan. Tapos umiinom kami mga bossing ko ng kaping barako. Napakasarap naman ang kaping barakong ito mga bossing. O siya mga bossing ko ito. Sinisigurado kung magugutom ka dyan ng gusto kaya magdala ka mga bossing ko sa camping. Para magmukhang picnic din po ito, magdala ka mga bossing ko ng mga pagkain na luto na. At pagkatapos mga bossing ko, eto naman po mga bossing ko, inaayos kasi ito si kuya ay kompleto mga bossing ko ng mga gamit ng pang-camping. Ayan, maliit na kaldero or kawali, makakaluto ka naman ng isang katutak na pagkain mga bossing. Tapos, kailangan nyo lamang ng gas. Ngayon, mag-search kayo sa mga online na mga gamit ng pang-camping para ready kayo kapag pumunta kayo dyan. Plus, additional pa, huwag ka makakalimot magdala ng electric pan. Yun lang talaga mga bossing ko, masasabi ko sa inyo, kailangan may dala kang ganon upang sa ganon, hindi ka mapagaya sa amin na walang dalang electric pan na sobrang init, lalo na sa panahon ngayon na summer na mga bossing ko. Ayan po mga bossing. Waiting po kami dahil maraming mga lulutuin ngayon. Ayan po. Tapos, kailangan dito mga bossing ko, kayo po, ayan, dito na papasok yung pakikisama at lahat na lang pwede mong itutulong. Kaya maganda rin po yung ganito kasi parang nagiging ano ka mga bossing, madiskarte, ayan, maganda rin yung may ganito. Kaso nga lang, pagdating sa usapin kung hindi ka masyado or hindi ka hiyang sa ganito mga pagkakamping, kailangan pag-aralan mo muna at huwag ka kaagad pupunta doon na hindi kompleto ang inyong sangkap mga bossing ko na dadalhin. Kasi kagaya ko nga po yung electric pa ng pinakamayor na nakalimutan namin mga bossing ko. Tapos yun nga po, mas maganda rin kung may sasakyan ka sa gilid ng sasakyan, yung itatayo yung tent, maganda doon ka rin or kaya po sa mismo, halimbawa may pick up ka, doon na sa itaas ng pick up or itaas yun na lang tapos bumili ka ng foam, maganda rin po yun. Kung hindi ka sanay sa camping na higa sa may lupa, kasi mainit talaga ang panahon mga bossing ko at mararamdaman mo talaga mga bossing ko ang init ng lupa mga bossing. Yan po mga bossing. Enjoy naman po, bagamat hindi masyado nakatulog dahil saktong-sakto naman ay nag-alboroto at napakalakas ng usok mga bossing. Lahat naman po kami nag-enjoy. Kaso nga lang yung iba na puruhan ng sunburn at yung iba naman po mga bossing ko ay sakto lamang, hindi sila nagkaroon ng sunburn. Yan po, napaganda ng araw mga bossing. Pagdating sa usapin ng view, kung kayo naghahanap ng magandang view, eto pa mga bossing ko, nire-recommend ako itong Splendor Hills at napakabait din ng mismong may-ari. Hands-on po sila doon. Parang mismong sasalubong sa inyo at kakausap po sa inyo mga bossing ko ay yung mismong may-ari. Tapos padadala nyo lang sa GCash po nila mga bossing. Tapos pwede kang kumuha dito mag-harvest ng papaya. May mga staff din po sila na pwede nyong utusan. Halimbawa, magpapakuha ka ng kalamyas, magpapakuha ka ng buko, tapos bibigyan mo na lang sila. Ikaw na yung bahalang magbigay ng tip dahil sinunod naman nila yung utos mo. Kaya pa mga bossing, sa gabi, makikita mo dyan yung mga may ilaw, yun ang kagandahan ng view naman sa gabi. Sa umaga, ito yung makikita nyo na napakaganda ng, ito, hindi pa nausok dyan, wala pang usok mga bossing ko, ang bulkan. Talagang ito lang nung mag-uumaga na or ng gabi na talagang umuusok po siya. Kaya sobrang naging maalinsangan. Naging wrong timing mga bossing ko ang amin pong pagkakamping dahil nga doon at
talagang sobrang init. Masabi ko lang, sobra talaga init. Kaya nasunog talaga, na sunburn talaga yung aking braso at yung aking ilong at kaparanggot sa aking pong pisngi mga bossing. Pero happy naman po kami lahat mga bossing ko. Ayan, medyo pag hindi ka lang masyado sanay talaga sa ganyan, magreklamo ka. Pero kung sanay ka naman, wala, carry lang. Ayan, kagaya po ng Mr. Cook, pa-carry lang. Yan po, sila po ay nagtutulungan mga bossing ko sa pagkabit ng tent mga bossing. Yan. Pero kahit may tent ka, sa sunburn ka pa rin, kaya magdala ka na ng sunblock at sunscreen protection para safe po yung face po ninyo mga bossing. Yan, lalo-lalo na yung mga braso po ninyo, tatarin nyo na ng sunblock mga bossing. Yan, ito yung aking nanay na maligalig. Nakakatuwang kasama, minsan lang nakakaano kasi alam niyo na, mga senior, yan po, medyo mainitin ang ulo, ayan. Ngayon po nakakatuwa naman kasi nagtutulungan po lahat mga bossing ko dito. Pero syempre ako mga bossing ko, hindi ako natulong kasi nagbibideo ako mga bossing. Ngayon po, nagbibideo lang ako, binibidyohan ko po sila mga bossing. Wala naman ibang magbibideo sa akin kundi sarili ko lamang. Ngayon po mga bossing, yan, may dala ang mister ko ng martilyo, pang-camping po talaga sila. Yung mga martilyo at mga tools na gamit mga bossing. May mga pang-camping pala na tent kasi ngayon lang ako naka-experience ng ganito. May pang-camping mga bossing ko, tent pandagat, tent pang bundok mga bossing, panlupa. Kasi 'di ba 'yon, tent pang buhangin. 'Yon. Dito mga bossing ko sa bundok, kailangan talagang matatag mga bossing ko dahil sa hangin. Talagang mahangin na mainit, pero yung dahil nga po nag-aaburoto yung bulkan, napakainit naman na nataon na sobrang usok po niya mga bossing. Ayan po mga bossing, nakatuwa naman itong tent man to mga bossing ko ay makulay kasi karamihan sa mga tent yung katabi namin silver or kaya po ay black. Nakatuwa to si kuya dahil ang mga gamit niya ay color red. Lahat ay red yun. Tent niya na red ko. Ano nakita nyo, red kanya po yun. Ayan po mga bossing. Talagang siya yung sanay na sanay sa amin mga bossing ko ng camping. Sa kanya rin nagsimula mga bossing ko yung camping. Kaya kami naman po mga bossing ko inainganyo.
sinibayaw ni Loloy, yung sa loob ng Nubali, Baka may dyan. ginagawang daanan doon tagusan daw ng